May isang high school na babae, ang nagtitinda ng mga kakanin, dahil sa kanyang luma at medyo mantsa-mantsa ng uniform, ay ginawa siyang kakatawanan ng kanyang mga kaklaseng babae na mga pasosyal. Madaling araw pa lang ay nakapwesto na siya sa harapan ng school nila, para makapagtinda ng mga kakanin, at nang sa ganoon, bago magpasukan ay may baon siya pagpasok at may maiuwing kaunting pera para sa mga kapatid. Nakita siya ng isang grupo ng mga babae at agad silang lumapit. "Hoy Inday, mahiya ka naman dito ka pa talaga sa harapan ng school natin nagtitinda, at naka-uniform ka pa. Ano na lang sasabihin sa school natin, na hindi maganda ang image dito dahil may pumapasok na mga squammy," sabi ng pinaka-leader ng grupo. Hindi na lang umimik ang batang babae, bagkus ay yumuko na lang ito, palibhasa ay may mga trabaho ang mga magulang ng mga batang bully, kaya nakakabili sila ng gusto nila, hindi gaya ni Inday na may sakit ang nanay at wala ng tatay, kaya siya na lang ang inaasahan ng mga kapatid at nanay nito. Lumipas pa ang mga taon na hindi nagbago ang trato ng mga grupo ng babae sa kanya, tiniis niya na lang ito dahil sa kanyang mga pangarap. Hanggang sa dumating na ang panahon na nakagraduate na sila ng high school, at nagkanya-kanya na sila ng school na papasukan sa kolehiyo. Hindi na nila nakita at wala ng balita kay Inday, hanggang sa nakatapos ng kolehiyo ang mga grupo ng mga babae. Dahil sila nga ay successful at may mga magandang trabaho, nagkayayaan sila na kumain sa isang sikat at mamahalin na restaurant sa Makati. "Tara na, minsan lang naman ito mga sis, malaki naman ang mga sweldo natin, kaya try naman natin ang kumain sa mga kinakainan ng mga mayayaman, hahaha," sabi ng pinaka-leader dati. "Malay nyo naman dito tayo makabingwet ng mapapangasawa, at least mayaman pa." Sabay nagtawanan pa sila, at nakapasok na nga sila sa sinasabing restaurant. Sa isang banda, umabsent ang mga ilang waiters sa restaurant na iyon, kaya napilitan ang may-ari na siya muna ang tutulong dahil wala nang makuha na karelyebo ang mga ito. Pumunta siya sa isang grupo at nagtanong kung ano ang order nila. Nagulat pa ang mga ito kung sino ang babaeng waiter. "Inday, ikaw pala yan, Hais. Hindi na ako magtataka na waiter lang ang pwede mo maging trabaho dahil hindi namin nabalitaan na nagkolehiyo ka." Sabay tawanan ng mga babae. "O kayo pala," sabi naman ni Inday na hindi nagpaapekto, "ano nga pala ang order nyo, at kumusta na kayo?" Sabi pa nito na nakangiti, pero instead na mag-order ay kinutya at pinagtawanan pa siya nito. Kaya hindi nakapagtimpi si Inday, "Kung hindi pa kayo o-order ay unahin ko muna ang iba," magalang pa rin na sabi nito. Nagalit ang pinaka-leader at sinigawan siya nito. "Huwag kang bastos," sigaw nito, na nakapagbigay ng atensyon sa mga tao doon. Lumapit ang manager, at nagtanong kung ano ang problema. "Pagsabihan mo ang waiter nyo ha, masyadong bastos," sabay duro kay Inday. "Ha, sinong waiter po?" nagtatakang tanong ng manager. "Ayan o." At itinuro si Inday na pangiti-ngiti lang. "Ma'am, baka nagkakamali po kayo, hindi po namin waiter si Ma'am Inday, siya po ang may-ari ng pinakasikat na mga restaurant dito sa Pilipinas. Nagkataon lang na tumulong lang po siya ngayon sa branch na ito dahil kulang po kami ng waiter." Nagulat at napahiya ang mga grupo ng mga babae, dahil hindi nila akalain na ang minamaliit nila ay di hamak na isa sa pinakamayaman sa Pilipinas.